Matagal nang pinalalawak ni Pangulong Vladimir Putin ang impluwensya ng Rusya sa Europa, Timog Amerika at Asya. Mas lumakas ang impluwensyang iyon nang sumiklab ang digmaan sa Ukraine dahil umaasa si Putin sa mga kaalyado ng Rusya para sa armas, bala at sundalo sa pananakop niya. Mukhang maayos lahat kay Putin, pero unti-unti nang bumabagsak ang kanyang itinayo. Bumagsak ang alyansa ng Rusya at napilitang harapin ni Putin ang dobling kabiguan sa pagbagsak ng kanyang mga kaalyado. Ang Rusya ay patuloy na sangkot sa digmaan sa Ukraine na maaring sumira sa kinabukasan nito. Ayon sa The New Voice of Ukraine noong Enero 13, hindi ganito dapat nangyari kay Putin. Pag-atake niya sa Ukraine, pursigido pa rin siyang palakasin ng Rusya bilang kapantay o mas makapangyarihang bansa kaysa Estados Unidos. Ang espesyal na operasyong militar sa Ukraine ay inaasahan sanang isang mabilisang hintuan lamang sa kanyang paghahangad ng kapangyarihan dahil inakala ni Putin na matatapos ang operasyon sa loob ng 3 araw. Makakakuha sana ang Rusya ng malaking teritoryo bilang harang kontra NATO at matutuloy sana ni Putin ang pagpapatibay ng ugnayan sa Hilagang Korea, China at Iran. Siyempre, ang 3 araw ay naging isang malaking pagkakamali sa pagtaya. Gayunpaman, nagawa pa ring mag-adjust ni Putin at nagsimula siyang umasa ng husto sa mga alyansang nabuo niya upang ipagpatuloy ang kanyang digmaan. Tinalakay ni Alpay sa isang infographic kung sino-sinong kaalyado ang tumulong sa Rusya sa digmaan laban sa Ukraine sa nakaraang 4 na taon, kasama ang China sa listahan. Dahil tumulong ito sa ekonomiya ng Rusya sa pagbili ng langis at gas at pagbebenta ng mahahalagang produkto, nagkataong magagamit sa paggawa ng sandata ng Rusya. Sabi ni LP dati, nang nagdadala ang Iran ng drone at misil sa digmaan, habang ang Hilagang Korea ay nagbigay ng bala at libu-libong sundalo para sa artilyeriya. Ayon sa Council on Foreign Relations, 14,000 hanggang 15,000 sundalong Hilagang Koreano ang sumama sa puwersa ng Rusya bilang pagpapatibay sa kasunduang pangdepensa ng Rusya at Hilagang Korea noong Hunyo 2024. Ilang taon nang ginagamit ni Putin ang kanyang mga alyansa. Ang pagsalakay sa Ukraine ay naging pangmatagalang digmaan mula sa inaasahang 3 araw na operasyon. At ang bilang ng mga nasawi sa panig ng Rusya ay mas mataas kaysa inaasahan ng sinuman. Umabot ito ng mahigit 122 milyon sundalo pagsapit ng Enero 2025. Habang buo ang alyansa at hawak pa rin ng Rusya ang impluwensya, magpapatuloy ni Putin ang digmaan. At mas mahalaga pa, mapanatili ang Rusya bilang isa sa pinakamahalaga at pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Hindi inasahan ni Putin ang pagbagsak ng kanyang alyansa na nagsimula noong huling bahagi ng 2024. Noong Disyembre 2024 napatalsik si Bashar al-Assad, diktador ng Syria, matapos ang 11 araw na opensiba na nagwakas sa pamumuno ng pamilya al-Assad. Ika-8 ng Disyembre nagtapos ang 14 na taong digmaang sibil sa gitnang silangan. Umabot sa 68 milyong Syrian ang lumikas dahil sa digmaan. 1 milyon lang ang nakabalik, ayon sa Al Jazeera. 1 taon matapos bumagsak si al-Assad, mas mahalaga para sa Rusya, ginamit ni Putin ang digmaan para palawakin ang impluwensya niya sa Syria sa pamamagitan ng alyansa kay al-Assad. Maraming dahilan si Putin kung bakit nais niyang manatili si al-Assad sa kapangyarihan sa Syria. Sinimulan palakasin ng dating diktador ng Syria at ng Pangulo ng Rusya ang kanilang ugnayan noong kalagitnaan ng 2000 ESA. Sakto noong panahon na nagsisimula si Putin na palawakin ang militar ng Rusya sa kanyang hangaring gawing makapangyarihan muli ang bansa. Muli, ginamit ang militar na iyon sa Syria para mapanatili si al-Assad sa kapangyarihan. At gaya ng alam nating lahat, hindi uri ng tao si Putin na gumagawa ng ganitong mga bagay ng libre. May kondisyon ang suporta niya kay al-Assad. Pangunahing ang alyansa nila ni Putin. Hanggat umiiral ang alyansang iyon, magkakaroon ng impluwensya ang Russia sa gitnang silangan? Ipinaliwanag ni Margot Light, Professor Emeritus sa International Relations sa London School of Economics and Political Science, ang kahulugan nito para kay Putin noong 2017. Kung nais mong tapusin ang labanan, di mo pwedeng balewalain ang pananaw ng Russia sa solusyon nito. Dagdag pa ni Light, bahagi ito ng determinasyon ni Putin na ipakita na ang Russia ay isang malakas na bansa na dapat isaalang-alang. Dahil sa relasyon kay al-Assad, lumawak ang impluwensya ng Russia sa gitnang silangan.
Gumuho lahat iyon kasabay ni Al-Assad noong Disyembre 2024 na sumira sa ambisyon ni Putin na muling gawing pandaigdigang kapangyarihan ang Russia. Bilang mahalagang tao sa prosesong iyon, nasaktan si Putin sa pagbagsak ng diktatorial na rehimen ng Syria, pero wala itong malaking epekto sa digmaan sa Ukraine. Oo, nawala sa Russia ang isang alyansa sa isang bansa na nagbibigay dito ng impluensya sa gitnang silangan. Pero hindi naman talaga nagbibigay ng malaking direktang suporta ang bansang iyon sa pagsisikap ng Russia sa digmaan sa Ukraine. Sa totoo lang, pabigat kay Putin ang pagpapanatili sa rehimen ni Al-Assad, lalo na't kailangang umiwas ng Russia sa dagdag pasanin. Nasaktan si Putin sa pagkatalo, pero naniniwala pa rin siyang malapit na siyang manalo sa Ukraine at gumagawa ng bagong alyansa. Noong 2025 bumalik si Pangulong Donald Trump ng United States para sa kanyang ikalawang termino sa Amerika. Ngayong 2025 makikita ang pabago-bagong pakikitungo ni Trump sa Russia at Ukraine. Para kay Putin, ang pag-angat ni Trump para sa kanyang ikalawang termino ay nagbigay ng pagkakataon na mapalapit muli sa United States at marahil ay makagawa ng isa pang hakbang para muling mapasama ang Russia. Dahil sa pagsalakay ni Putin sa Ukraine, lumamig ang relasyon ng Russia at United States. Pero kamakailan lang ay nagkaayos sila. Ipinakita ito ng 28-point peace plan ng United States noong Nobyembre 2025 dahil parang ganoon ang nilalaman ng plano. Ukraine, sumunod sa maraming hiling ni Putin, kabilang ang pagsuko ng Donbas sa Russia. Noong 2026, nag-iba ang sitwasyon para kay Putin. Ilang taon niyang pinalalim ang ugnayan kay Pangulong Nicolas Maduro ng Venezuela. Ito ay isang malinaw na halimbawa ng paggamit ni Putin kay Maduro. Pareho nilang ginagamit ito para palakasin ang impluensya nila sa Latin America. At bilang isang panagot na maaaring gamitin ni Putin para makuha ang gusto niya. Nilinaw ng Center for European Policy Analysis, SEPA, sa isang artikulo noong Enero 13 na inalok ni Putin na itigil ang suporta niya kay Maduro. 6 na taon na ang lumipas. Kung hindi kikilos ang kanluran sa Ukraine, magiging kasangkapan lang si Maduro. Ngunit nanatili siyang kaalyado at lalo pang naging mahalaga kay Putin habang umaatagal ang digmaan sa Ukraine. Kahit bawiin ng Russia ang suporta kay Maduro, hindi pa rin bibigyan ng kanluran ng kalayaan ang Russia sa Ukraine. Nangako si Putin ng pamumuhunan sa Venezuela habang nagbanta si Trump ng naval blockade at paghuli ng mga bangkang may droga. Pinalakas ng Russia ang depensa sa himpapawid ng Venezuela gamit ang mga kagamitang inihatid ng United States militar sa espesyal na airlift. Dati, sunod-sunuran lang si Maduro kay Putin. Pero pagdating ng 2026, naging mahalagang kaalyado na siya ng Russia. Dahil sa lapit ng bansa niya sa United States at posisyon sa Latin America, lumawak ang impluensya ni Putin sa mundo. O dapat bang tawagin siyang dating presidente? Noong Enero 3, may ginawa ang administrasyong Trump na hindi inasahan ni Putin. Sinundan nito ang malabong banta ng militar kay Maduro. Maagang araw na iyon, naglunsad ang United States ng magkakasunod na airstrikes sa Venezuela. Nagbigay daan sa pag-atake sa Caracas at pagdakip sa presidente ng Venezuela. Sa isang iglap, nawala na naman ang isang kaalyado ni Putin na namuno sa bansang nililigawan ng Russia mula 2,000 ayon sa SIPA. Si Putin, kahit may impluensya, ay walang nagawa rito. Mukhang hindi rin nagawang protektahan ng Moscow ang pinakamalapit nitong kaibigan sa South America nitong unang bahagi ng buwan nang mahuli ng Estados Unidos si Nicolas Maduro ng Venezuela. Isang leader na masunuring dumalo sa Victory Day Parade ni Putin sa Moscow noong Mayo nakaraang taon. Iniulat ng politiko na nagpapakita na ang kapangyarihan ni Putin ay halos hindi umaabot sa labas ng kanyang sariling mga hangganan, lalo na sa Latin America. May nawalang kaalyado ni Putin. Tanging maliit na konsolasyon ng Russia ay ang pagkakaroon ng kaalyado na may kaunting epekto sa Ukraine. Nakatanggap si Putin ng dagok na kaya niyang tiisin kung tatanggapin niya ito, habang ang Ukraine at ang kanluran ay maaaring ituro ang pagbagsak ni Maduro bilang halimbawa ng kabiguan ni Putin na ipagtanggol ang kanyang mga kaalyado. Gaya ng ipinapangako niya, ganoon din sa pagbagsak ni Al-Assad. Ngunit haharapin pa ni Putin ang mga problemang iyon basta't suportado ng Iran, Sina at Hilagang Korea ang Russia sa digmaan sa Ukraine. Malamang alam mo na kung saan ito papunta. Dumadami pa ang masamang balita kay Putin habang nag-uusap tayo. Habang nagpapatuloy ang malawakang protesta sa Iran,
Ayon sa CNBC, ang mga protestang ito ay nauuwi na sa isang ganap na revolusyon na nagdudulot sa rehimen ng Iran na pinamumunuan ni Supreme Leader Ali Khamenei na mapalapit na sa pagbagsak. Kung bumagsak si Khamenei, mawawala ang kaalyado ng Russia na apektado ang digmaan sa Ukraine. Iniulat ng Bloomberg noong Enero 12 na nagpadala ang Iran ng 27 bilyong missile sa Russia na ginagamit ni Putin laban sa Ukraine. Nagpadala ang Iran ng libu-libong Shahid drone sa simula ng digmaan ni Putin. Dahil umasa ang Russia, gumastos ito ng $175 bilyon para makipagkasundo at payagan ng Iran na gawin ang mga drone sa teritoryo ng Russia. Hindi pansamantalang alyansa ang relasyon ng Iran at Russia. At naiiba ito sa kaso ni Maduro, kung saan mas mahalaga kay Putin ang leverage kaysa konkretong benepisyo. Nagbibigay ang Iran ng armas sa Russia at nagbubukas ito ng oportunidad para palawakin ang impluwensya. Ayon kay Max Hess ng Enme Tanner Advisory sa panayam ng CNBC, mas nakikitang mas mapanganib ng Moscow ang pagkawala ng Iran kaysa sa pagkawala ng Syria para sa kanilang regional at pambansang posisyon. Venezuela at ang epekto nito sa Armenia nitong mga taon. Sabi ni Hess, Iran ay isang regional power projector kaya nabibigyan nito ang Russia ng plataforma para bumuo ng alyansa at palawakin ang impluwensya. Kaya sa ngayon, nananatili pa rin ang rehimen ng Iran. Maaaring hindi na ito magtagal pa. Kung bumagsak ang rehimen, maaaring ituring ng United States si Putin bilang mahinang leader na pwedeng tulungan mapatalsik. Alamin ang tungkol sa sitwasyong iyon at pangakong tulong ng Amerika sa mga nagpoprotesta sa Iran sa aming video. Habang bumabagsak ang mga kaalyado ni Putin, nararamdaman na ng presidente ng Russia ang epekto ng realidad. Ang alyansang nilikha niya para palakasin ang impluwensya at suportahan ang digmaan sa Ukraine ay katang-isip lang. Wala sa mga nabanggit na bansa ang kabilang sa Russian Federation. Ayon kay dating Russian diplomat Boris Bondarev sa Politico, noong Enero 13, ang ilan tulad ng Iran ay nakipag-alyansa dahil sa estratehikong dahilan, hindi kagustuhan. Inilarawan niya ang relasyon ng dalawang bansa na may malalim na hindi pagkakatiwalaan. Kahit naging matatag ito bago ang malawakang protesta sa Iran. Wala na si Al-Assad at Maduro. Posibleng sumunod si Khamenei, pero may China at North Korea pa si Putin, di ba? O naman, kahit papaano. Isa sa mga kaalyado ni Putin ay hindi sapat na partner para maibalik niya ang Russia sa gusto niyang posisyon sa mundo. Mas malaki ang papel ng China sa geopolitika. At alam ito ni Putin. Alam din niya, tulad ni Putin na ginagamit ang ugnayan sa bumagsak na mga rehimen para palakasin ang sariling kapangyarihan. Ginagamit lang ng China ang Russia para sa sariling interes hanggang maging sagabal na ito. Hindi pa ganap na sinusuportahan ng China ang pananakop ng Russia sa Ukraine. Simula pa lang, nagbibigay ang China ng pyesa at bumibili ng langis ng Russia. Pero hindi sinabi ng Beijing na tama si Putin o may buong suporta siya ng China. Ipinapahayag ng bansa ang neutralidad nito. Malayo sa suportang kailangan ni Putin para masabing kakampi niya ang China. Ayon kay Wang Yi, Foreign Minister ng China, ayaw ng bansa na matalo ang Russia sa Ukraine. Tinukoy ng European Union Institute for Security Studies, noong Oktubre 2025. Posibleng ito ay dahil sa benepisyo ng China kapag malakas ang Russia. Ayon sa Institute for Security Studies, hindi walang hanggan ang suporta ng China ngayon. Iniiwasan ng Beijing ang mataas na gastos sa tulong, kaya lalong naging palaasa ang Moscow. Bilang kapalit, ginamit ng China ang hindi pagkakapantay-pantay sa kanilang relasyon sa pamamagitan ng paggamit sa Russia bilang merkado para tanggapin ang kanilang mga inaangkat na produkto. Ang alyansa ng Russia at China ay nakatuon sa pera at pagpapakitang lakas. At malaki ang gastos ng Russia para mapanatili ito. Sabi ng The Telegraph noong Disyembre 23, hirap ang ilang industriya sa Russia dahil sa impluwensya ng China. Tumaas ng 7 beses ang pag-aangkat ng Russia ng sasakyan mula China mula 2,000 at 22 hanggang 2,000 at 24 na nakaapekto sa lokal na paggawa ng sasakyan. Ngayon, gumagastos na lang ang China ng $400 milyong para mamuhunan sa Russia. Nakapansin-pansin
Dahil noong 2011 ay umaabot sa 12 bilyong dolyar ang kanilang karaniwang ginagastos. At ilang beses na ring ipinakita ng China na handa itong itigil ang pagbili ng langis mula Russia, lalo na kapag kumikilos na ang makinarya ng mga parusa ng United States. Ayon sa Geopolitical Monitor noong Disyembre 22, maaaring kakampi ni Putin ang China. Ngunit ngayon ay tila naghihintay na lang ito ng pagkatalo ng Russia sa Ukraine. Kung totoo, para lang talagang nakakabatang kapatid ni Pangulong Xi Jinping si Putin. Imbes na gamitin ang China para magpakita ng lakas sa Asia, umaasa na lang si Putin kay Xi para manatiling may pumapasok na pera sa Russia. Alam niyang kayang itigil ng China ang pera kahit kailan, kaya mahihirapan ang Russia. Hindi iyan dapat kalagayan ng isang tunay na pandaigdigang kapangyarihan. Ano na lang ang natira kay Putin? Parang North Korea na lang siya, itinakwil ng mundo, at mas malala pa kaysa sa Russia. Kahit may Mutual Defense Pact, hindi ito nakakatulong kay Putin o Russia. Malabong magbago ang pamahalaan ng North Korea sa malapit na hinaharap, kaya makakahinga ng maluwag si Putin sa aspetong iyon. At hindi rin sapat ang kapangyarihan ng North Korea para gawing sunod-sunuran si Putin gaya ng kayang gawin ng China. Hindi magandang estratehiya para sa Russia na umasa sa North Korea para maging pandaigdigang kapangyarihan. Ayon sa ulat ng Ukraine Today noong Enero, 14 sinabi rin ito ng military commentator na si Denis Popovich sa Radio NV. Ngayon, isipin mo na lang na lahat ng ito ay mawawala. Sabi ni Popovich tungkol sa mga sandatang ipinapadala ng Iran sa Russia na maaaring mawala kung bumagsak ang rehimen ni Khomeini, dahil ang North Korea, na matagal na nating hindi nababanggit, ay nagsusupply ng bala sa Russian Federation. Kahit na ito ay totoo, milyon-milyong tonelada ito. Nalaman ko na paubos na ang reserba ng North Korea, kaya napipilitan silang magdagdag ng kapasidad. Ayon kay Popovich, may magagandang punto siya. Nobyembre 15 ayon sa RBC Ukraine, naubos na ng North Korea ang kanilang imbakan ng bala ng artilyerya. Pinipilit silang gumawa ng first-person view drone para mapanatili ang supply ng armas sa Russia. Kahit di malinaw kung bakit gusto ng Russia ang mga bala mula North Korea. Noong Pebrero 27 iniulat ng Newsweek na halos kalahati ng mga bala mula North Korea sa Russia ay hindi gumagana. Yan na lang ang natira kay Putin mula sa dati niyang maingat na binuong mga alyansa. Mga depektibong bala mula sa isang bansang paubos na, habang nananatiling lubog ang Russia sa Ukraine. Sabi ng politiko, 11 milyong sundalo na ang nawala sa Russia sa Ukraine. Pero ayon sa Ministry of Finance ng Ukraine, higit 12 milyon na raw ito. Malakas ding umatake ang Ukraine sa Russia. Kamakailan ay 600,000 Ruso sa Belgrade border region ang nawalan ng kuryente dahil sa missile strike. Ang digmaan na dapat sanay natapos na sa loob ng ilang araw ay nagdudulot sa Russia ng napakalaking kawalan ng tao, oras at pera. Kung magpapatuloy ito, patuloy na lalabanan ng Russia ang Ukraine kahit wala na si Putin sa Mayo 2025. Sabi ng Forbes, sobrang bagal ng Russia na aabutin pa ng 2,256 bago nila makuha ang Ukraine. Sa 101 milyong casualty, hindi pa kabilang ang Ukraine, pinatunayang hindi na pangunahing puwersa militar ang Russia dahil sa digmaan sa Ukraine. Akala ng lahat na ganoon ito noon, bago Pebrero 2022. Habang humihina ang kanyang mga alyansa, dapat tanggapin ni Putin na mas maliit ang kanyang impluensya kaysa inaakala niya. Hindi niya naprotektahan ang kaalyado sa Venezuela at Syria. Nanganganib na bumagsak ang rehimen ng Iran. At walang aksyon si Putin. Ginagamit lang ng China ang Rusya. At hindi mapagkakatiwalaan ang Hilagang Korea para sa bagong kaayusang pandaigdig na pinamumunuan ng Rusya. May isip mo kung nagsisisi si Putin sa pag-atake sa Ukraine? Kung hindi niya ginawa iyon, baka napanatili pa niya ang ilusyon ng impluensya niya. Ang dalawang kabiguan ng leader ng Rusya ay labis na nagpahina sa bansa at napapansin na ito ng kanyang mga sundalo. Kaka-report lang ng Ukraine na libo-libong di umano'y tapat na mandirigma ni Putin ang sumuko, na nagdulot ng malalaking problema sa militar ng Rusya. Alamin pa ang tungkol sa isyung iyan sa aming video. Mag-subscribe sa The Military Show para sa balita sa epekto ng digmaan ni Putin sa kanya at sa bansa.